maganda, maayos at talagang pinaghandaan ang kay Ate Guy. At talaga namang ma-appreciate mo at bakit nga ba siya kinilalang ganito at ibinigay sa kanyang award na ito. At of course, isang kilalang direktor ang nagpahayag, ang nagsabi na si Miss Nora Aunor ang pinakamaswerte o mapalad sa buong mundo. Bakit niya kaya ito sinabi? At isang kilalang personalidad ang talaga namang nagsabing karapat-dapat si Ate Guy ang kanyang pelikula ang mag-number 1. At sa tingin ko, talagang pinaglaban niya pa ito habang nag-explain siya kung bakit ito ang kanyang pinili. Ang lahat ng yan ay ating babalikan, pag-uusapan dito sa Heart Expression. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R. Ang katulad niyong nagmamahal kay Ate Guy. At salamat po sa patuloy na pag-subscribe niyo ng Heart Expression. Salamat po at patuloy niyo itong tinatangkilik. Salamat sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-share ng videos. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ng Heart Expression. Ayan. At muli, congratulations kay Ate Guy. Talaga namang sa pagwagi niya ng pinakamataas na karangalan. Di ba? Yung, dahil ilang beses na siya sa FAMAS na pinarangalan. Ayan. No? Natatandaan niyo po ba na noong 1983, no po, nakamit niya ang Medallion of Excellence in Acting. Tapos 1992, FAMAS Hall of Fame na siya. 1996, Circle of Excellence dahil po saan? Sa The Flor Contemplacion Story. At noong 2011, Lifetime Achievement Award. Tapos po 2013, Presidential Award for Cinematic Art Excellence dahil sa pelikulang Die Womb. At noong 2015, bigatin ito, Iconic Movie Queen of Philippine Cinema. At noong 2022 po, natatandaan niyo po ba, siya po ay inawardan ng Susan Roses Celebrity Award. At noong 2022, ang pambansang alagad ng sining. Kinilala po siya. At talaga namang sa Ate Guy ay isang respetong personalidad between dahil siya ay isang national artist. Alam niyo po ba na ano kaya kung si Ate Guy po ay nakadalo kagabi? No po, syempre merong standing ovation. National artist yan eh, no? So talagang kikilalanin, nako, resibo na naman yan na talaga namang marami na naman magtataasan ng kilay. Pero kung akong tutusin, dapat lang naman nabigyan ng standing ovation si Ate Guy dahil hindi basta-basta na-contribute. So tanggapin na lang at makigalak tayo sa tagumpay ni Ate Guy. At alam niyo po ba na nasabi kong ang ganda ng presentation kagabi nung i-award ang FAMAS Circle of Excellence kay Miss Nora Aunor kagabi kasi pinakita yung kanyang mga pelikula ang ayos, kakaiba. No comparison, kakaiba po dun sa ginawa kay Miss Vilma Santos at Mr. Boyet Belon. Yung kay Ate Guy ng present, ang ganda, parang mas pinagandaan, ano po, yung pinakita niyo yung pelikula niyang Himala, tapos po yung Tinik sa Dibdib, yung pelikulang ano ba ito, Beloved, no po, at yung pinakita rin po yung Bakit May Kahapon Pa. Pansinin nyo, no, pawang itong mga pelikula ni Ate Guy ay bigatin. Pinakita po yung Muling Umawit ang Puso at ang The Flor Contemplacion Story at itong Pieta. Ang ganda po, no? Simpleng-simple pero akmang-akma. Talaga naman, kahit na wala si Miss Nora Aunor, talagang damang-dama mo na nandun yung presensya ni Ate Guy sa nangyari kagabi at sa FAMAS no po, May 26. At yung pagtanggap po niya ng award na ito po ay nirepresent ni Ma'am Baby Jimenez, no po, na nakita ko po, simple lang. No po, nagpapasalamat ang superstar, ang ating superstar at ang national artist. Talagang yung superstar at national artist, buong-buo na, simple lang. Walang masyadong salita. Kaya sabi ko talagang konting salita pero bigatin.
Yun po, no? Kaya sabi ko, kakaiba talaga yung presentation nung kay Ate Guy. Kaya nakakatuwa, no? Talagang, tapos ang nakakatuwa pa yung kay Ate Guy, tinawag na Best Actor si Mr. Alfred Vargas. Binabanggit pa ang pangalan ni Miss Nora Honor, talagang banggit pa. Of course, sabi sila Ma'am Gina Alahar at tribute na rin po kay Miss Jacqueline Jose. Pero talagang makita mo na Noranian talaga si Mr. Alfred Vargas, no, ang konsehal at ang producer ng Pieta. At syempre, nakaka-proud dahil syempre, si Ate Guy ang kasama ni Mr. Alfred sa Pieta, na si Ate Guy ay kinalala rin dahil sa Pieta Circle of Excellence Award, no? Kaya ang ganda-ganda, no, na nangyari. At biro nyo, parehong araw, May 26, isang araw, 2 karangalan kay Ate Guy. Yung nakuha niya na award sa Japan. Wow, bigatin ito talaga, no? At hindi lang si Ate Guy, kundi mga kasama niya sa pelikula, no? Nagwagi. Nandyan si Mr. Kevin. Ano kasing pangalan ni Mr. Kevin? Ito, ayan po sa picture. Kasi po wala po akong script. Anong pangalan ni Mr. Kevin? Ayan. Nakapost po sa picture. At syempre si Miss Bianca Umali. Congratulations, no, sa kanila na napakagaling, no? Napakagaling talagang mga bituin na kasama ni Ate Guy sa pelikulang Mananambal. 2 award sa isang araw. Isa dito sa Pilipinas at isa sa Japan, na wala mang entry si Ate Guy ng mga nakaraang Metro Manila Film Festival, no? Wala. At wala siyang, kumbaga, ito pong Mananambal, nagwagi pa sa Japan. Galing, no? Talaga na pong pang-ani ng dangal. Ayan, no po. At syempre, ito po si Mr. Leo Katigbak, no po. Talagang napanood ko po yung Best 10 Bets, no? Yung pong kay Mr. Boots Francisco at Mr. Leo Katigbak, no po. At 10 Best Filipino Film to Introduce to Foreigners. At talagang po, no, ang daming pelikula na sabi, pero talaga naman si Mr. Leo Katigbak, talaga yung himala. Number 1 niya na talaga pag sinabing himala, talagang ito ay kakagatin. Ang daming sinabi niyang himala ang kanyang number 1. Iba man sila ng opinion, ng choices ni Mr. Boots Francisco. Ang maganda dito, nanindigan siya na ang himala ay karapat-dapat. Bagamat marami nagtatanong bakit wala ang Bona na dapat kasali. Pero natutuwa tayo dahil yung himala ay talagang nag-number 1 na po. Ayan. At isang direktor ang nagsabi na sa Ate Guy sa kanyang interview, pag sinabi daw anong naalala mo pag Nora Honor, sabi nung nag-interview, ang sagot ng direktor na ito, sabi niya, kapag sinabing Nora Honor, siya ang pinaka maswerte sa buong mundo. Bakit? Sabi niya, bakit siya ang maswerte? Sumagot itong direktor na ito. Ang sinagot niya, kasi ang awiting ni Ate Guy na people who need people are the luckiest people in the world. Ibig sabihin nito, talagang tumugma kay Ate Guy. Nung inawit niya ito, ay talagang siya yung pinaka mapalad o maswerte. At ang nagsabi niyan, walang iba kundi si Ginoong Director Elwood Perez. Ayan, ang dami nating natututunan, no? Talagang ang galing ng mga balitang ito. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik ng Heart Expression. Ito po si Ferdy Arda nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Please like, subscribe, hit the bell button. Heart Expression. Go, go, go!